Kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Elder Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. The best way to make every dream come true is to wake up. Be glad God woke you up this day to have a blessed day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Note ay mababasa po natin sa Psalm chapter 42 verse 8. Ganito po ang sinasabi. The Lord will command His loving kindness in the daytime, and His song will be with me in the night, a prayer to the God of my life. Let us worship God day and night. During the day, when our life is good and joyful, give thanks to God. We owe God all that we have that make us happy. When night time comes and we are in the dark, in need, and scared, pray to God for His protection, provision, and comfort. In God, we are assured of a better tomorrow, a hope of a brighter day. Do not be foolish to accept only what is good and not receive what seems bad from the hands of God. The season of our life is made up of day and night. Whatever season we are in, give thanks to the Lord. Naway mag-alay tayo ng papuri sa Diyos araw at gabi. Kung araw, kapag ang ating buhay ay maganda at masaya, magpasalamat tayo sa Diyos. Utang natin sa Kanya ang lahat ng pinagmumulan ng ating kaligayahan. At kung gabi, kapag dumarating ang dilim, ang ating mga pangailangan at maging ang ating takot, manalangin tayo sa Diyos para sa Kanyang pagliligtas, biyaya at kaginawaan. Sa Diyos, makakaasa tayo na mas mabuting bukas, isang pag-asang higit pa sa maliwanag na araw. Huwag tayong maging makmak. Natanggapin lamang ang maganda at hindi tanggapin ang tila masama mula sa kamay ng Diyos. Ang panahon ng ating buhay ay binubuo po ng araw at gabi. Ano man ang panahong ating kinatatayuan, magpasalamat tayo sa Panginoon. Marami na po tayong sinunod sa ating buhay at mas madalas ang ating sarili. Kapatid, kaibigan, magsama-sama po tayo. Hinihikayat ko po kayo. Mayroon tayong malalapitan sa anumang ating kalagayan. Isang hari na di pinipili ang pakikinggan at siya po ang ating Diyos. Lalo niyo pong damahin ang aming paanyaya sa awit ng The New Jerusalem Choir na pinamagatang Sa Paanan ng Hari. Magmagalay ng aking
A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi po mapipigilan ng pagtanda kung hindi magiging tama ang ating pananaw sa pagsapit natin sa estadong ito ng ating buhay, maaari pong magdulot po ito ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ano nga po ba ang matuwid na pananaw? Kung tayo ay bata pa, paano ba natin marapat na paghandaan ang hindi mapipigilang pagsapit sa kalagayang ito? Atin na pong tanggapin ang Elder Regem sa panibagong aralin sa ating paboritong segment na Ang Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid, kayo po na aming mga tagapakinig. Sumating pong lahat ang kapayapaan ng ating Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. At nawa sa araw na ito ay madama po natin ang biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Sa pagkakataong ito, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, ang ating pong tatalakayin ay tungkol po sa isang bagay na hindi maiwasan ng sinumang tao. Mayaman, mahirap, nakapag-aral o hindi nakapag-aral. Lahat po ng tao, ano man ang kalagayan sa buhay, tayo pong lahat ay tatanda. Di po ba? Hindi po natin maiwasan yung pagtanda, yung growing old. Kaya ang pamagat po ng ating tatalakayin, bakit maputi na ang buhok mo? Di ba? Isa po kasi sa awit ni Sharon Cuneta yan na kinumpos yata ni Mr. Ray Valera. Kahit maputi na buhok ko, di po ba? So ginawa ko, bakit maputi na ang buhok mo? Kasi siyempre, tayo, mapababae, mapalalaki, sayo't gusto natin, pumuputi ang ating buhok. Kaya lang, di ba, sa kagustuhan natin minsan, magmistulang bata pa, o wag mahalatang ating edad, nagkukulay tayo ng buhok. Yung iba nga, imbis na pumuti ang buhok, nauubos naman, di po ba? Ngayon, pag tayo po'y pumuti ang buhok, ano ba ang dapat na nangyayari sa atin bilang mga tao, bilang anak ng Diyos na tumatanda? Meron pong akong nabasa na ang sabi, do not resent growing old. Many are denied the privilege. So wag daw po nating kainisan, wag tayong maiirita pagka po tayo tumatanda. Kasi ganun talaga. At many denied the privilege. Ibig sabihin, may tao kasi maagang namamatay, di po ba? Maagang sumasakabilang buhay. Pero tayo, halimbawa, nananatili kang buhay, despite na nasa 60s ka na, 70s, lalo na 80s and 90s, magpasalamat po tayo. Kasi maraming tao, hindi po nakarating sa ganyang kalagayan. Yung iba, late 30s lang, di po ba? Natake sa puso. Yung iba, early 40s. Yung iba, nasa 50s lang, binabawian na ng buhay. So kapag ka po tayo tumatanda, more than 60, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon sapagkat hindi lahat ng tao dumarating sa ganyang edad.
Ngayon, ang mahalaga po nating magawa sa ating pagtanda, ano ba ang dapat na nangyayari sa atin kapag pumuputi na ang ating buhok? Bakit ba pumuputi ang ating buhok? Una po, alam nyo, mahalaga po na sa ating pagtanda, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. I-appreciate po natin yung pagdinig niya sa ating mga dalangin, na sana patuloy pa niya tayong pagkalooban ng buhay, kalakasan at kalusugan para makapiling pa natin ang ating mga mahal sa buhay, di ba? Ang ating asawa, ang ating mga anak, at syempre ang ating mga apo. Maging ang ating mga kaibigan, di ba? Gusto nating makasalamuha pa sila, makausap, makasama pa. Kaya dumadalangin tayo sa Diyos, sana po Panginoon, patuloy mo kaming bigyan ng buhay, kalakasan at kalusugan. At kapag ka po ginagrant ng Diyos ang request natin na yun, makita po sa atin yung appreciation. Maging maganda po ang ating pagtanaw sa lahat ng bagay at maging positive effect po tayo sa mga tao na nakapaligid sa atin. Kasi yung pong mahalagang nangyayari sa atin kapag po tayo ay tumatanda. Sa isang talata po sa aklat ni Propeta Job, chapter 12, verse 12 din, ito pong nakasulat, "Is not wisdom found among the aged? Does not long life bring understanding?" So, sa mga talatang ito, sinasabi lang po na talaga po yung wisdom, yung karunungan ng Panginoon, talagang dapat na matagpuan sa mga tao, anak ng Diyos, na nagkakaedad o tumatanda. Sabi pa dito, "Does not long life bring understanding?" Ibig sabihin po, sa pagyaon ng ating buhay, sa ating pagtanda, lalo tayong nagiging maalam sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng understanding sa mga nangyari at nangyayari sa ating paligid, sa ating buhay. So, aging po, yung pagtanda according to the Bible, is a sign of experience. So, dahil nakaka-experience tayo ng iba't ibang mga bagay, sabi nga, yung experience daw po, best teacher yan. So, kung marami tayong na-experience, karanasan sa buhay, ibig sabihin, marami po tayong natututunan. Meron pong isang matanda, ang isa sa panalangin niya ganito, "O God, keep me from becoming a foolish old man. Help me to end well." Sabi niya, "Panginoon, tulungan mo ako na huwag akong tumanda na paurong, maging foolish, maging mangmang. Sa halip, tulungan mo ako na matapos ko ang buhay kong ito ng maayos at mabuti." So, yun pong mahalagang maging tinatanaw natin bilang mga lolo at lola, bilang mga magulang sa buhay na ito. At alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pong pagtanda, kailanman hindi po tayo pababayaan o hihiwalayan ng Panginoon. Ito po kasi sinasabi niya sa Isaiah chapter 46 verse 4. "I will be your God throughout your lifetime until your hair is white with age. I made you and I will care for you. I will carry you along and save you." So ito pong pangako ng Panginoon sa isang tao po na talagang nagsisikap na maging mabuti at masunod ang kanyang mga kalooban. Hindi niya tayo pababayaan. Sa ating pagtanda, ingatan niya tayo. Papatnubayan niya tayo. Siya po'y gagawa ng mga paraan, ng mga pangyayari sa buhay natin para patuloy po nating ma-enjoy ang ating pagtanda at ma-feel po natin, ma-experience pa rin yung kanyang mga blessings sa ating buhay. So, the Lord promises to continue loving and caring for the elderly. So, sa mga may edad na nakikinig ngayon huwag po kayong malulungkot. Minsan kasi ang tao maaaring magkulang sa atin, di ba? Kahit anak natin, kamag-anak o kaibigan. Pero, nandiyan po ang Diyos sa kailanman. Hindi po tayo pababayaan. Maaaring makalimutan ka ng mahal mo sa buhay. Maaaring isang tabi ka ng iyong kaibigan. Pero ang Panginoon po ay hindi. Siya ay palaging nandyan. Tiyakin lang po natin na yung ating relationship sa Kanya lalo pong nagiging intense, nagiging makapit at mahigpit. Sapagkat yung pong paraan upang ma-enjoy natin patuloy ang Kanyang mga blessings. Meron pong isang radio comedian na
90 years old na. At siya daw po tinuruan ng kanyang mga magulang na to respect your elders. Kaya lang nung 90 years old na siya, sabi niya, I have no one to respect. Kaya hindi na po siya respectful kasi wala na po siyang makilala, makasalamuhan na mas matanda pa sa kanya. Alam niyo po, tayo po sa ating pagtanda, alam niyo, dapat lalo tayong maging karespeto sa una, siyempre sa ating asawa, sa ating mga anak at apo, at sa mga tao pong nakakakilala sa atin. Kasi sabi sa ating nabasa, yung pagtanda, paraan yan para maka-experience tayo ng mga bagay to make us wise, di ba? To have understanding sa lahat ng mga bagay. So, parang magiging source po tayo ng knowledge, di ba? Ng kaalaman para sa sinumang tao na nakababata sa atin. So, yung pong mahalaga na mangyari sa atin, yan pong dahilan bakit pumuputi ang ating mga buhok. Kaya lang po, di ba, minsan nga may mga teenager, may puti na buhok Minsan nasa lahi talaga. Pero ang ating po tinutukoy, tinatalakay ngayon, yung karaniwang nangyayari sa tao. So, pagtanda talaga, pumuputi ang buhok. Ano pang sinasabi po? Let us all think about and dwell about this. Pag-isipan po natin ang isang bagay na ito na mahalagang maisapuso po natin ng mga magkakapatid. Ang Panginoon po, plinano niya po na yung ating strength, yung ating beauty, maging physical lang sa youth. Sabi nga, God has planned the strength and beauty of youth to be physical. But the strength of beauty of old age is spiritual. Ano bang ibig sabihin nun? Alam niyo po, sa ating pagtanda, we gradually lose yung pong strength and beauty, di ba? Yung kalakasan at maging yung magandang appearance mo physically. Because that is temporary. Alam po natin talaga yan. Lilipas talaga. So, dahil doon, nahihikaya tayo na mag-concentrate doon po sa beauty na talagang pang-eternal. At yun po ang ating kagandahan ng pagkataong loob. Strength and beauty that is forever. So dahil doon, hindi po tayo malulungkot na tumanda, di po ba? Naiwanan yung kalagayan nating dati nung tayo bata pa. Kasi alam natin na merong eternal life na nag-aantay sa atin. At ang process natin doon ay yung magiging pagkatao natin, yung ating pong inner self. Di po ba? Kaya dahil dyan, hindi ka na masyadong magiging conscious na maging maganda, makinis ang mukha, malakas. Magiging conscious na po tayo sa ating effort para gumanda tayo spiritually sa paningin ng ating Panginoon. Di ba? Kasi, halimbawa, hindi ka tatanda, hindi ka kukulubot, hindi magbabago itsura mo, makakalimutan mo na yung mas mahalaga, yung pagkataong loob, di po ba? Kasi, kaya kung isipin po natin, napakabait talaga ng Panginoon O sa pagtanda natin, pagkulubot ng ating mga balat, sa pagkawala ng malino na paningin, pagkabingit, di ba pa? Hindi tayo masyadong malulungkot pag nangyayari yon. Lalo na, ma-experience po natin, magko-concentrate tayo sa alam po natin na mas mahalaga. Yung ating pagkataong loob. So, God is truly wise and caring. Kaya alam niyo po, sa ating pagtanda, sa mga magulang, sa mga lolo at lola, lagi po nating tatanungin ang ating sarili, is my growing old making me any closer to the Lord? Yung pagtanda ko ba, lalo ako nagiging malapit, matiim ang aking pakikipag-ugnayan o relasyon sa aking Panginoon. Alam niyo po, yun po ang dapat na nangyayari is, am I only getting older? Yung tumatanda lang ako na walang pinagkatandaan. Hindi po dapat na mangyari yon sa sino man po sa atin. So sa atin po na nagsisipakinig, yan po ang mahalagang nangyayari sa atin. Kasi alam nyo, may tumatanda, nagiging grumpy, di po ba? Nagiging immature. Minsan may mga anak nagre-reklamo, yung tatay ko, mahirap alagaan, makulit. Minsan talagang matigas ang ulo. May mga ganyan, di po ba? Pero hindi po dapat na magkagayon. Tayo, lalo tayo magiging understanding sa ating pagtanda,
lalo tayong magiging mapagbigay, di po ba? Magandang kalooban, malawak ang pag-iisip, di po ba? Sapagkat yun po ang inaasahan sa atin ng Panginoon, yun pong katunayan na sumasa atin siya sa ating pagtanda. So, yun po ang makita natin palagi at magawa natin sa ating buhay. At alam niyo po, nagkaroon po ng isang survey sa US po, ginanap ito among old people. Yung pong mga 90s and above, 200 po ang kanilang in-interview. At ayon po sa kanilang interview, nagtanong po sila, what they miss most about the good old days. Anong kanilang na-miss ng mga kabataan pa sila? At alam niyo po, pangunahin sa kanilang sinasabi, halos sinasabi ng lahat, personal relationships. Una, relationship mo sa asawa mo, sa iyong mga anak, mga apo, di po ba? At siyempre, sa mga kaibigan mo, mga kapitbahay. Yun talaga daw ang nami-miss nila. Kasi hindi na sila makakilos hindi na sila makaalis. Ibig sabihin, napakahalaga sa kanila ng bagay na iyon. Yung relationship sa asawa, mga anak, mga apo, mga kaibigan, at kapitbahay. Ano pa? Ang nami-miss po daw nila yung good health, yung lakas, yung kanilang mobility. Kasi dati, nung pagbata tayo, kahit saan tayo makapunta, wala tayong inaalala. Walang rayuma, di po ba? Walang sumasakit na tuhod. Walang hinihingal kasi bata pa tayo. So yun daw po yung pumapangalawa sa nami-miss nila about the good old days, yung pong mobility and good health. At alam niyo po, ang pinakahuli, yung material possession. Kasi sa pagtanda mo, nawawala ng kabuluhan yung mga material things, di po ba? So, bakit ko po na-share sa inyo ang bagay na ito? Para ipakita lang po sa atin na talagang the best things in life are not things, di po ba? The best things in life are not things. It is our relationship unang-una sa ating Panginoon. Dapat yan ay humihigpit, lalo tayong nagiging lumalakad na malapit sa Diyos. At yung ating pong relationship sa ating asawa, sa ating mga anak, mga apo, mga kaibigan, lalo pong nagiging maganda, lalo pong nagiging matibay, sapagkat yung pong tunay nagbibigay ng kapayapaan at kaligayahan sa ating buhay. So, mga kapatid, sa mga nakikinig po ngayon na tumatanda na, namumuti na ang ating buhok, ito po mahalagang nangyayari sa atin. Bakit maputi na buhok mo? Ang dahilan para makita ng tao na lumalaki ka o tumatanda po tayo na napakagandang paraan ng pagtanda. Nagiging malapit tayo sa Diyos. Yung understanding natin sa mga nangyayari, lumalawak. Sa mga decisions natin, lalo tayong nakakagawa ng mga wise decisions. Di po ba? Kung merong hihingi ng advice sa atin, pagpapayo, makapagbibigay tayo ng mabuting pagpapayo. Sapagkat marami tayong naging karanasan sa tulong at awa ng Panginoon, nagiging matalino tayo sa karunungan ng Diyos. At dahil doon, nagiging blessings po tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. So mga kapatid, yan pong dahilan kung bakit maputi na ang ating buhok. So sa huli po, gusto kong laging ipalaala, lagi po tayong magiging masaya. Kahit tayo tumatanda, we must rejoice always, di po ba? Maging masaya kasi nagkakaroon tayo ng wisdom, di ba? Patuloy tayong pinahiram ng buhay at kalakasan. O, pangalawa, lagi tayong mananalangin. Sa ating pagtanda, manalangin tayo to grow old na maging wise, di po ba? To grow old healthy. At humaba pa ang ating buhay na makapiling ang ating mga minamahal. At siyempre, yung pangatlo, we must be thankful sa lahat ng mga nangyayari sa atin. So, humaba man ang ating buhay, magkasakit man tayo, anong pong mangyari, we must always be thankful sapagkat ang lahat ng bagay, pinapangyayari ng Diyos sa mga tao na umiibig sa Kanya, ang lahat ng bagay pinapangyari sa kanilang ikabubuti. So, sana po mga kapatid, mga tagapakinig, itong magawa natin sa ating pagtanda, sa pagputi ng ating buhok. Pagpala sa ating lahat ito, magmula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating pagtatanghal. At maligayang panonood po sa kapatiran ng Most Holy, dyan po sa Batak, Lawag at Paway.
na pawang nasa probinsya ng Ilocos Norte. At sa kanila pong district servant, ang kapatid na Rameses Vasconcillo. Maraming salamat din po sa lahat ng kapatid na nag-share ng link ng ating broadcast. At sa lahat ng mga kaibigan naming tumatangkilik ng ating pagtatanghal, sana po ay magkasama-sama tayong muli sa susunod na araw ng pagtatanghal. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po kayo na sumama sa isang panalangin. Atin pong pasalamatan ng Panginoon at ipagtagubilin ng panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Ama naming Diyos, Diyos ka ng pag-ibig. Sa araw-araw ng aming buhay ay pinatutunayan mo na handa mong ipagkaloob na ang bawat araw ay tunay na pinagpala sa amin. Sa pamamagitan po ng mga aral na pinahintulot mong ipaglingkod ng iyong mga kasangkapan sa loob ng iyong iglesia. Dinadalangin namin, Panginoon, na sana hindi lamang po ang kapatid, kundi ang mga kaibigan ng kapatid at kung maaari, ang lahat ng aming kapwa-tao na dumarating sa punto na nagkakaedad na sa pamamagitan po ng aral na tinanggap ay hindi po mawalan ng pag-asa na parang wala nang pwedeng magawa o parang katapusan na ng lahat. Subalit dahil sa iyong mga pagtuturo, hanggang sa huli na natitirang lakas ay pwede naming mapatunayan sa aming buhay, makakamit namin ng kaligayahan dahil ang masumpungang ikaw ay paglingkuran ay tunay na kaligayahan kahit po ng mga nasa katandaan. Sumasampalataya kami, Panginoon, ang paglilingkod na ito sa paraang ito ay lalo mong pagpapalain. Patuloy mo kaming gamiting kasangkapan na maging mabisang kasangkapan na nagtatanghal ng iyong pagmamahal. Sa mga darating pang araw, tulungan mo kami na mapaunlad namin ang paraan ng pagsiserbisyong ito. Ito ang aming pakiusap sa iyo, Panginoon, sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fan page na MHC Media. Upang lubos po ninyo makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.